Kamusta mga minamahal kong kapatid? Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapa sa inyo at sa inyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen? Ako po si Pastor Antonio Jr. at nais kong magbahagi ngayon ng isang pinagpalang mensahe. Mga kapatid, dahil sa matinding paggalang ko sa Diyos, araw-araw akong narito, nagdadala ng salita, pagninilay at nananalangin para sa inyo. Alam kong hindi ako mas mataas sa iba, may mga pagkukulang at limitasyon din ako. Ako ay makasalanan tulad ng iba, ngunit binigay ng Diyos sa akin ang tungkuling ito. Lubos akong pinararangalan ng Diyos dahil lagi siyang gumagawa ng higit pa sa inaasahan natin, hindi ba mga kapatid? Hindi ko inakalang makapagsalita sa maraming tao at pinupuri ko ang Panginoon para sa iyong buhay. Ikaw na laging nagbabahagi ng mga panalangin ito. Hindi natin kayang gawin ang gawain ng mag-isa. Imposible iyon. Sinabi ni Jesus, manalangin kayo sa Ama na magpadala ng mas maraming manggagawa dahil malaki ang aanihin ngunit kakaunti ang handang magtrabaho. Kapag nagbabahagi ka ng ganitong mensahe, ginagawa mo ang gawain ng Diyos. Amen ba? Kung ikaw ay mabuting empleyado, amo, huwarang ama o anak, nagbibigay ka ng mabuting patutuo bilang Kristiyano. May mga kapatid na akala nila ang pagiging aktibong Kristiyano ay pagiging pastor, misyonaryo o propeta lang. Hindi po ganoon. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag upang isabuhay ang Ebanghelyo at sa gayon ay maging ilaw sa mundong ito. Sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng mundo. Tulad ng hindi mo mailalagay ang ilawan sa ilalim ng kama, kundi inilalagay ito sa mataas na lugar o sa ibabaw ng mesa sa bahay. Ganun din, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa pamamagitan ng mabubuting gawa at ang mga tao ay titingin sa inyong buhay, sa mga mabubuting ginagawa ninyo at luluwalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang pinakalungkot ko ngayon ay ang kakulangan ng kabanalan, ang kakulangan ng pagsunod sa gitna ng mga Kristiyano. Nagbibigay ito ng masamang patotoo sa mga tao at nagiging dahilan kung bakit ayaw ng marami na magbago at ayaw nilang lumapit sa mga daan ng Diyos. Tinitingnan nila ang buhay ng iba habang binubulungan ng dyablo ang kanilang isipan. Tingnan mo, hindi mo kailangang magbago kasi tingnan mo ginagawa ng taong yan na sinasabi pang kay Jesus siya. Ipagpatuloy mo lang ang buhay mo dyan. Gawin mo ang tingin mong tama. Gawin mo ang mga kasalanan mo dahil kilala naman ng Diyos ang puso mo. Mga kapatid, nililin lang ng dyablo ang maraming tao sa ideyang hindi na kailangan si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan lang daw niya maging mabuti, hindi nandadaya o nananakit ng iba. Malinaw na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos. At ito ay higit pa sa basta pag-iwas sa pagkakamali o pagsisikap na gawin ang pinakamabuti. Higit pa ito roon. Kapag sinabi ng Biblia na sumunod sa salita, ibig sabihin nito ay sundin ang kalooban ng Ama. At kadalasan, hindi madali gawin ang kalooban ng Diyos. Kailangan ng pagsasakripisyo. Kailangan mong itakwil ang iyong sarili. Pasanin ang krus. Ibig sabihin, maging handa sa kahihiyan, sa pagkapahiya, lahat para kay Jesus. Ngayon, ayaw ng mga tao na iwan ang comfort zone na lanendilala. Gusto nilang sundin ang Diyos at gawin ang kalooban niya habang nasa bahay lang. Tahimik lang, hindi nakakaabala sa iba. Hindi kailangang aminin na ngayon ay kay Jesus na siya. Kaya, mga kapatid, kailangan nating muling suriin kung talagang handa tayong gawin ang kalooban ng Ama. Alam ko, gaya ng sabi ko, hindi madali pero sulit. Ito lang ang tanging bagay na tunay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa loob. Kapag tayo ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos. At ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang propeta na ang pangalan ay Jonas, na tumanggap ng tawag mula sa Diyos para mangaral sa isang lungsod na tinatawag na Ninive. At ang lungsod na iyon ay kilala sa kasamaan nito, sa mga kalupitang ginagawa ng mga naninirahan doon. At lalong lumala ng patayin ng mga tagalungsod ang mga kamag-anak ni Jonas. Kaaway ng Israel ang mga taong iyon, at dahil doon, ayaw ni Jonas na mangaral sa lungsod na iyon. Pag-uusapan ko yan at sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi ng Diyos kay Jonas nang sumuway siya. Mahalagang tapusin mo ang panonood nito. Pagkatapos ay magdasal tayo para sa iyong buhay. Tama? Pakiclick muna ito bago tayo magsimula. Sa pindutang mag-subscribe, sa tabi nito may lalabas na kampanilya. I-click mo ang kampanilya at piliin ang opsyong lahat, ayos ba? Sa ganitong paraan, matatanggap mo sa iyong cellphone ang mga susunod na video na ilalagay ko. Mga kapatid, gaya ng sinasabi ko,
si Jonas ay hindi sumunod sa salita ng Diyos noong unang beses na nagsalita ang Diyos. Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipangaral mo ang isang mabigat na mensahe laban sa mga taong iyon. Sabi sa Biblia, si Jonas ay nagtungo sa kabaligtarang direksyon. Sinubukan niyang takasan ang Diyos at sumakay ng bangka papunta sa kabaligtarang direksyon. Pero sinasabi ng Biblia na sa sandaling iyon, dumating ang isang malakas na bagyo. Si Jonas ay natutulog sa ibaba, sa pinakailalim, at ang mga lalaking nasa itaas ay natakot dahil lulubog na ang bangka. At sila ay nagpalabunutan para malaman kung sino ang sumuway sa Diyos, kung sino ang naging dahilan ng bagyo, at ang napili ay si Jonas. Mga kapatid, natutunan ko na hindi pwedeng gumawa ng mali ang isang mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Dahil kung ang tao ay hindi nagsisisi, kung hindi siya handang sumunod sa kanya, ang Diyos ang magpapahintulot ng bagyo. Minsan, ang kaaway ay nagpapadala ng bagyo, ngunit pinapahintulutan ito ng Diyos upang tayo'y bumalik sa Kanya. Kaya ikaw na dinidisiplina ng Diyos, na hinahatak ng Diyos ang iyong tainga, ito ay para sa iyong kabutihan, para makabalik ka sa pamumuhay ng pagsunod at kabanalan. Amen? Mismong si Haring David ang nagsabi, "Bago ako parusahan, bago ako disiplinahin ng Diyos, ako ay namumuhay ng mali, pero ngayon sinusunod ko na ang iyong salita." Mga kapatid, mahal ko ang pag-aalaga ng Diyos at naniniwala akong inaalagaan din kayo. Nasa atin ang responsibilidad na sumunod sa Panginoon. Ayon sa Biblia, itinapon ng mga mandaragat si Jonas sa dagat dahil wala na silang ibang solusyon. Lulubog na ang bangka. At nang itinapon nila si Jonas sa dagat, agad na humupa ang bagyo. At pwede sanang namatay si Jonas. Ngunit naawa ang Diyos at sinasabi sa salita ng Diyos na may isang malaking isda na dumating at nilamon si Jonas at nanatili siya ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng isdang iyon. Mga kapatid, nagdasal si Jonas ng panalangin ng pagsisisi noon. Talagang nagdusa siya, sobra-sobra, at siya mismo ang nagsabi sa kanyang aklat sa 2 kabanata ng Jonas na ang mga damong dagat ay pumulupot sa kanyang leeg. Halos mamatay na siya at doon naawa ang Diyos at iniluwal siya ng isda pabalik sa dalampasigan. At nang mailuwa siya, muling nagsalita ang Diyos sa kanya. Basahin natin ang Jonas 3, 1-3. Pakinggan mong mabuti kung ano ang sinabi ng Diyos. Muling dumating ang salita ng Panginoon kay Jonas. Sa utos na ito, pumunta ka sa malaking lungsod ng Ninive at ipangaral mo laban dito ang mensaheng ibibigay ko sa iyo. At sumunod si Jonas sa salita ng Panginoon at pumunta siya sa Ninive. Amen. Mga kapatid, kinausap muli ng Diyos si Jonas. Ano ang mensaheng ibinigay sa kanya? Yung unang mensahe ay sinabi na ng Diyos noon pa, doon sa simula. Makinig kayo, may sasabihin ako. Marami ang lumilihis sa landas ng Panginoon. Alam ko na nandito rin kayo ngayon at nakikinig sa akin. Ngayon, ang unang sinabi ng Diyos sa iyo ay, sumunod ka sa akin at lumakad sa aking harapan, tulad ng utos niya kay Abraham. Abraham, lumakad sa aking harapan at maging tapat, dahil siya ay nagkasala laban sa Diyos. Umabot sa puntong nagsinungaling si Abraham sa asawa niya at nakipagtalik sa kanilang katulong. Sa halip na magtiwala sa mga pangako ng Diyos, maraming pagkakamali ang nagawa ni Abraham. Ngunit dumating ang panahon na kinausap siya ng Diyos. Abraham, lumakad ka sa aking harapan at maging tapat. At dito rin, kinakausap ng Diyos si Jonas. Jonas, ngayon ay pumunta ka at ipangaral ang salita gaya ng iniutos ko sa iyo noong una. Sinasabi ko ito sa pangalawang pagkakataon. At pagkatapos, sinasabi ng Biblia na sumunod si Jonas sa salita at pumunta siya sa Ninive. At nakakagulat man, nang nangaral si Jonas sa lungsod na iyon, sinasabi ng Biblia na nangaral siya doon sa loob lamang ng 1 araw. At lahat ng palatandaan ay nagpapakita na malamang na nangaral siya habang tumatakbo, marahil ay wala masyadong gana. Pero ginawa niya ang ipinag-utos ng Diyos at ang buong lungsod na iyon, mga kapatid, ay nagsisi. Nag-ayuno ang mga tao roon, natakot sila sa paghuhukom ng Diyos at nagsisi sila. Ito ang pinakamalaking pangangaral sa kasaysayan. Ang taong pinakamaraming nadalang kaluluwa para kay Jesus ay si Jonas, na ayaw talaga pero sumunod siya sa Panginoon. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Magsisimula lang magbukas ang mga bagay sa buhay mo at darating lang ang mga himala kapag nagpasya kang sumunod. Kung lumalayo ka sa Panginoon at nais mong pagpalain ka niya, tandaan mong patuloy kang pagpapalain dahil mabuti at maawain ang Diyos.
Si Jesus mismo ang nagsabi na pinapauulan ng Diyos ang parehong matuwid at hindi matuwid. Maawain ang Diyos, pero hindi niya ibibigay sa iyo ang lahat ng inihanda niya para sa iyo hanggat hindi nakaayon ang puso mo sa Kanya. Amen? Kailangan mong manatili sa presensya ng Panginoon dahil kung hindi, baka pinagpapala ng Diyos ang isang bagay na mali. Lumalayo ka at kapag patuloy kang pinagpapala ng Diyos, alam mo ba ang mangyayari? Hindi ka kailanman magsisisi, hindi ka kailanman babalik sa kanyang mga landas. Kaya nga, madalas, hinahayaan ng Diyos ang bagyo. Alam ko may mga tao dito na dumadaan sa malaking bagyo. Parang walang tama at lahat ay nakaharang. At para sa iyo ako gustong manalangin ngayon. Nilagay na ng Diyos sa puso ko na marami sa inyo ang dumadaan sa ganito. Mga kapatid, gusto ko ring magbigay ng isa pang halimbawa. Pero ito ay isang halimbawa ng biyaya. Isang halimbawa ng isang taong sumunod mula pa sa simula. Pagkatapos kong magbahagi ng halimbawang ito, nais kitang ipagdasal. Amen? Sabi sa Biblia, tinawag ng Diyos si Jeremias na bata pa noon. Siya ay isang batang lalaki nang tawagin siya ng Diyos. Doon sa Jeremias, Kabanata 1, mababasa mo kung paano siya tinawag ng Diyos. At may sinabi ang Diyos sa kanya na isang makapangyarihang salita, Jeremias, bago ka ipanganak, itinakda na kitang propeta ng mga bansa at ilalagay ko ang mga salita sa iyong bibig. Noon, si Jeremias nagsalita, Panginoon, pero hindi ko po alam magsalita. Bata pa po ako, marami po akong kakulangan. Hindi ko po kayang gawin ang ipinapagawa ninyo sa akin. Pero mga kapatid, ipinapakita sa atin ng Biblia sa mga kabanatang ito na si Jeremias, kahit na may mga limitasyon siya, nagpasya siyang sumunod sa Diyos. Nagsimula siyang magbitaw ng mabibigat na salita noon. Isang salita ng paghuhukom doon dahil ang bansang Israel ay naging tiwali, lumayo sa mga daan ng Diyos. Ngunit siya ay nanatiling tapat sa kanyang tawag at ipinapakita ng Biblia na si Jeremias ay labis na nagdusa dahil dito. Gayunpaman, siya ay palaging naging masunurin. Kung babasahin mo ang aklat ng mga panaghoy, halimbawa, sinasabi ng Biblia ang tungkol sa mga panaghoy ni Jeremias. Dahil siya ay madalas umiyak, kilala siya bilang ang propetang iyakin. Dumating ang panahon na si Jeremias ay tumanggap ng salita mula sa Diyos para kay Haring Sedekias. Mag-ingat ka dahil sasakupin ng mga Babilonyo ang Israel. Kailangan mong sumuko dahil kung hindi ka susuko, kukunin ng mga Babilonyo ang lahat. Dahil doon siya ay nakulong at tinawag na huwad na propeta. Pero mga kapatid, kasama ni Jeremias ang Diyos at sa parehong paraan, ipinapasabi ng Diyos sa iyo, ikaw na naging masunurin, ikaw na lumalakad sa harapan ng Panginoon, ngunit nakakaranas ng mga kawalang katarungan. Ang Diyos ay para sa iyo. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyong kaso. Amen? Ikaw na nasa liwanag at kasama si Jesus. Tandaan mong siya ang magpoprotekta at magpapala sa iyo. At ngayon, mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo ang sinabi ng Diyos kay Jeremias at magugulat kayo sa sinabi ng Diyos. Makinig kayo. Jeremias, Kabanata 33, mula talata 1 hanggang 3, ganito ang sabi. Si Jeremias ay nakakulong pa sa looban ng bantay nang muling magsalita ang Diyos sa kanya. Tingnan mo, nakakatuwa. Naalala mo si Jonas? Kinausap siya ng Diyos ulit. Ngayon, ganun din ang ginawa ng Diyos kay Jeremias. Makinig ka. Ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng mundo at nagpatatag nito. Jeremias, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at mahiwagang bagay na hindi mo pa nalalaman. Amen? Mga kapatid, tingnan nyo. Kinausap ulit ng Diyos si Jeremias. Jeremias, tumawag ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. Dito ko natutunan mga kapatid na kapag sumusunod tayo sa Diyos at kinausap niya tayo muli, puro pagpapala lang ang sasabihin niya. Hindi niya tayo pagsasabihan dahil sumusunod na tayo. Amen? Ipapakita niya sa atin ang mas malalaking bagay na hindi pa natin alam. Kung nais mong marinig ang magagandang bagay mula sa Diyos at matanggap ang inihanda niya para sa iyo, maging masunurin ka. Amen? Dahil ang susunod na sasabihin sa iyo ng Diyos ay nakadepende sa kung paano mo tinutugunan ang mga sinabi na niya sa iyo. Tandaan mo yan, kung may salita ka na mula sa Diyos, hindi na siya magsasalita pa ng iba hanggat hindi mo ito sinusunod. At kung magsalita man ang Diyos sa iyo, siguradong may kaugnayan ito sa sinabi na niya sa iyo noon. Kung masunurin ka, ipapakita ng Diyos ang mas malalaking bagay. Kung suwail ka, uulitin niya ang kanyang salita. Sumunod ka, anak.
Huwag maging matigas ang ulo o puso, mga kapatid. May magagandang plano ang Diyos para sa atin at umaasa akong naabot ka ng salitang ito. Amen? Sabi ni Jesus, maging tapat ka sa maliit at ilalagay kita sa mas malaki. Kaya kung gusto mong umangat sa buhay, maging handa kang pasanin ang iyong krus. Gawin ang kalooban ng Ama. Anuman ang halaga, laging ibibigay ng Diyos ang tagumpay at ipagtatanggol ka. Sa kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan, mapapansin nating masunurin ang mga tao kahit na mas kakaunti sila. Kahit na maliit lang ang kanilang hukbo kumpara sa kanilang mga kaaway, palaging ibinibigay ng Diyos ang tagumpay. Aleluya! Sabi sa Isaias 55 sa Biblia, ang salita ng Panginoon ay hindi bumabalik na walang laman, kundi tinutupad ang itinakdang layunin nito. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay laging may bunga. Kapag nangako ang Diyos, tapat siyang tumutupad, ngunit ang tanong ay, paano tayo tumutugon sa sinabi niya sa atin? May ginagawa ka na ba? Nakalakad ka na ba sa pananampalataya mo? Kung binigyan ka ng Diyos ng salita para sa ministeryo, magsimula sa maliit. Tanggapin ang paanyaya ng isang maliit na simbahan, mangaral sa barangay o kapitbahay. Gawin mo lang at maging tapat sa maliit, ilalagay ka ng Diyos sa mas malaki. Papuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung kayo ay nahipo ng salitang ito, isulat ninyo, nangusap sa akin ang Diyos ngayon. Aleluya. Ngayon pahiran ko ng langis ang aking mga kamay at ipapanalangin ko kayo, mga kapatid. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit ka nandito. May plano ang Diyos para sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos at sigurado akong may mga kaisipan siya ng kapayapaan para sa iyo. Nais kanyang pagpalain ng makapangyarihan. Papuri sa Diyos. At sa pagtatapos ng panalangin na ito, hinihiling ko na ibahagi mo ito, ipadala sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ayos ba? Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Habang iniunat ko ang kamay ko, ipikit mo ang mata mo at mag-focus sa panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, aking Diyos at aking Ama, ako'y lumalapit sa iyong presensya, na banal, na kamangha-mangha, at sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, aking Ama. Maaari kaming lumapit sa banal ng mga banal nang may tapang, nang may lakas ng loob, hindi dahil karapat-dapat kami sa kahit ano, kailanman, kundi dahil binayaran na ni Jesus ang halaga para sa atin. Ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo para sa amin at ngayon, aking Ama, sinasabi ng iyong salita na maaari kaming mapatawad kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan. Tapat at makatarungan ang Panginoon na magpatawad at maglinis sa atin. O, aking Diyos at aking Ama, inilalagay ko sa iyong harapan ang buhay ng kapatid na ito, lalaki man o babae. Salamat, aking Diyos, dahil ikaw ang sumusuporta sa kanila. Kung hindi dahil sa iyong biyaya, kung hindi dahil sa iyong awa, hindi kami narito ngayon. Gaya ng sinabi ni Jeremias na ang awa ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. At ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nalilipol. Ama, maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo na tinitingnan ang aming mga kasalanan. Nakikita mo ang dugo ni Kristo na ibinayad para sa amin. Salamat, Jesus. Hindi namin kailanman kayang tumbasan ang ginawa mo para sa amin doon sa krus. Wala kaming kakayahang suklian iyon. Ang kaya lang namin ay magpasalamat at sabihing, Panginoon, narito kami. Nais naming maging masunurin. Nais naming sundin ang iyong salita. Nais naming sumama sa iyo hanggang sa dulo. Ngunit may mga araw, o Diyos ko, na napakahirap talaga. Parang hindi na namin kakayanin ang ganitong matinding paghihirap. Ngunit, Panginoon, sa sandaling ito, pinagtitibay naming muli ang aming pananampalataya, ang aming desisyon na magpatuloy sa paglalakad, kasama ka hanggang sa dulo. O Diyos, palakasin mo ang iyong mga anak ngayon, Ama. Naway maramdaman nila ang panibagong lakas mula sa Espiritu Santo. Aleluya. Naway maramdaman nila ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan. Papuri sa iyo, aking Ama. Naway dumating ang panibagong lakas na espiritual sa bawat isa. Sinasabi ng iyong salita na kahit ang mga kabataan ay napapagod at nanghihina, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas at lilipad na parang agila. O, aking Diyos, panibaguhin mo ang aming lakas ngayon, aking Ama. Tumingin ka sa babaeng ito, sa lalaking ito na lubos ng nabibigatan. Sila ay pagod na sa laban. Jesus, palakasin mo ang iyong mga anak. Ibuhos, Ama, ang langis ng pagpapahid at wasakin ang bawat pamatok. Alam ko, Ama, na ang maraming unos ay dulot ni Satanas.
Pinapalayas ko ngayon ang lahat ng gawa ng dyablo, lahat ng plano ni Satanas laban sa mga taong ito dahil nagpasya na silang sumunod. Kaya't tumigil nawa ngayon ang lahat ng unos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Panginoon, ilagay mo ang iyong kamay, aking Ama, sa bawat sugat na emosyonal, sa bawat taong malungkot, na dismaya at nabigo. Ama, madalas kaming nalulungkot dahil sa mga taong nagsasabing kilala ka nila pero hindi nagpapakita ng pagmamahal at malasakit. Gaya ni Jesus. Ama, nagkakamali kami dahil sa paglalagay ng pag-asa sa tao, ngunit ayon sa iyong salita, kay Jesus lang dapat kami tumingin. O Panginoon, alisin mo ang lahat ng sama ng loob, bigat sa espiritu, kapaitan at hinanakit sa amin. Ayaw naming aking Ama, sayangin ang aming buhay sa pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang maidudulot na mabuti. Ilang tao po ba ngayon, Ama, ang nagsasayang ng oras? Laging iniisip ang mga pagkakamali noon at di mapatawad ang sarili. Kaya lumayo sila sa inyo, Panginoon. Ngunit Diyos, hilahin ninyo po silang muli ngayon, aking Ama. Gaya ng isang ama na niyakap ang alibughang anak na gumawa ng maraming kalokohan sa buhay, maraming maling ginawa, pero kahit ganoon ay pinatawad at lubos na naibalik ang kanyang buhay. Gawin niyo rin po ito sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon. Sa inyong pangalan ako nananalangin para sa kanila. Jesus, hinihiling ko po, pagalingin niyo ang kanilang mga karamdaman. Itinataas ko ang lahat ng sakit sa pangalan ni Jesus at hinihiling ko, Panginoon, ilagay niyo ang inyong makapangyarihang kamay. Pagalingin niyo ang bawat tao ngayon sa pangalan ni Jesus. At tatakan niyo ang panalangin na ito, Ama ko, ng inyong matamis na presensya ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ako nananalangin at nagpapasalamat sa inyo. Amen! Papuri sa Diyos! Hallelujah!